Hello mga katumbok. Yan mga katumbok. Kwentuhan lang tayo ha. Konting kwentuhan tayo ngayon para mapagbigyan ko naman yung mga tanong sa akin, ng mga followers natin. Unang tanong, ano daw yung mga dapat i-consider kapag bibili ka ng second hand na tako? Ito na ha. Para na rin mabawasan yung mga nai-scam at mga nangi-scam. Ano mga katumbok? Unang-una, pagka bibili ka ng tako, siyempre, handa na yung budget mo. Magpo-post ka sa marketplace o kaya sa Facebook page. Looking for tako, sabihin mo kung magkano yung budget mo, kung ano yung prefer mo, sabihin mo kung second hand yung hanap mo, para mas mabilis kang marereplyan ng mga nagbebenta ng tako. So, unang-una, pinakamaganda, meet up, okay? Kasi pag second hand, mga katumbok, madali namang sabihin na, walang issue yan, tuwid yan. Walang tama yan. Pagkadating sa'yo ng tako, pagdating sa'yo, makikita mo, wala ka na magagawa, may issue pala. So, pinakamaganda, meet up, makikita mo sa personal. Pwede yung mga COD, kung talagang mga brand new naman yun, tsaka kakilala mo talaga yung mga legit na seller. Wag kayong magpapadala dun sa makikita ka na magpo-post. Kunyari, mess o kaya predator. Sabihin yan, 7.5 na lang, rush, kailangan lang ng pera. Ikaw naman, syempre, kapag unahan ka, rush nga eh. Isip mo, baka maunahan ka. Hihingi ng down yan eh. Sige, down ka na lang, boss. Para i-reserve ko na sa'yo. Ikaw naman, nag-down. Di ka man lang pa-legit check. Di ka man lang nakipag-video call, nahawak niya yung ID niya. Wala na, pagka send mo ng pera sa GCash, block ka na. Wala ka nang habol doon. Dami nangyaring ganyan, mga katumbok. Yan. Kaya ingat kayo, mga katumbok ha. So, ito na. Pag nasa meet up ka naman, syempre, hahawakan mo yung tako. Makikipag-meet up ka, syempre, sa bilyaran para matest hit mo. Checkin mo sa bat. Ito, sanggalin mo yung goma. Silipin mo yung kabitan ng goma. Kung meron pa yung bakal. At kung hindi pa, lost thread yung bakal niya dito. Kasi minsan, yung iba, binebenta na kasi lost thread yun dito, yung tumutunog, maluwag na yung bakal. Sumisikip siya, pero pag mga ilang tira lang, pagka inalog mo, o kaya pag tinira mo, ramdam mo, parang may natunog doon sa ilalim. Nakakailang yun, ayun ang pinakayaw ko sa tako. Kaya chinecheck din yun, mga katumbok. Sa shaft, napaka-importante, lalo doon sa mga splice, sa mga 314. Kasi ako hindi naman sa na-scam, ewan ko, sabi niya kasi hindi niya rin daw alam na may hairline yung binenta niya sa akin. Ako kasi hindi rin ako masyadong magaling dati tumingin ng tako. Bumili ako ng Vantage. Medyo mahal pa yung bili ko kasi hindi naman daw masyadong gamit. Pero nung dumating sa akin nga, COD yun eh. Siyempre, COD tayo. Tsaka, naka-video call ko naman si kuya. Pagtingin ko ganyan, ang ganda. Ngayon, nung tinitigan ko siya, tininan kong ganyan, kasi may nakita akong post sa FB, tukol nga dun sa mga splice na shaft, nagkakameron daw yan ng hairline. Sabi mo, hairline. Yung pala yung bumubuka. Kasi splice yan, mga katumbok eh. Ilang tako yun na pinagsama-sama, kaya sobrang ganyan ng 314. Hindi mo siyang papansin. Hindi ko kagad napansin. Napansin ko lang siya nung pinisil ko, parang may bumubuka dun. Maliit lang naman, pero issue na yun eh. Hairline na yun. Mababa na dapat yung value nun. Kung binenta niya sa akin yun, dapat hindi ganun yung presyo, no? Kasi may issue pala. Tsaka hindi ko bibili yun kung alam ko may hairline. Hindi lang talaga halata. Kaya napakasela ng 314, yung mga splice. Checkin nyo talaga may higi kung may hairline yan, okay? Tapos yung sing-sing, napaka-importante, checkin mo din kung merong crack. Kasi napaka-matrabaho ng sing-sing kapag nagkatama. Bukod sa magastos magpagawa, napaka-hassle pa, no? Yun lang yung gumagawa ng mga sing-sing. Hindi mo pa alam kung saan magpapagawa. Yan. Sa mga tip, walang problema sa tip. Normal sa second hand na palitan mo yung tip, yung prefer mo. Yan. Kung maganda yung tako mo, maganda rin yung tip mo, syempre.